my name is John Alfred T. Rosario. I'm from BS Ed Filipino and 21 MFL 01. Itong napili kong i-interviewin ko is, siya ay isa kong kaibigan and siya ay isang independent woman and siya din ay isang working student at saka siya din ang napili ko dahil siya ay nainganyo ako sa sa mga ginagawa niya sa buhay at tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ma-interview. Sumagot naman siya ng pwede naman, kaya ito po yung interview ko. Can you tell us about yourself and what you do? Ako nga pala si Queen Heartes Malinaw, nag-aaral din sa Universidad de Dagupan at nag-take na Bachelor of Secondary Education major in Filipino. At ang pinagkakabalan ko ngayon sa buhay ko ay isa akong working student. Have you experienced discrimination or unfair treatment as a woman? Siyempre, kumbaga sa akin, sa work experience ko, naranasan ko na din yung unfair treatment. Kagaya ng sa pagpapataas ng rangko, mas madalas kasi mas tumataas na rangko ay ang mga lalaki. Dahil mas naniniwala sila sa kakayahan nila bilang lalaki kaysa sa akin bilang babae. What do you think is the greatest challenge women face today? Para sa akin, ang mga challenging or challenges na nararanasan ng mga babae ngayon is yung body shaming. Like, kumbaga, naranasan ko din ang body shaming nung sinunay ako. Hinuhusga nila yung itsura ko kasi mataba daw ako, ganun. Pero, hindi ko sila binawian. Like, kumbaga, nanahimik na lang ako. Dahil, pinasa Diyos ko na lahat yung mga ginagawa na sa akin sa pagbabody shaming. What achievements are you most proud of? Para sa akin, ang achievement ko sa buhay na nakaka-proud na alam ko sa sarili ko ay ang pagiging independent at sinasabayan ko ang pag-aaral ko sa pagiging isang working student. What you keep you going through your struggles? Para sa akin, lumalaban ako sa buhay para sa pamilya ko at para din sa mga kaibigan ko na laging nandyan para sa akin na dinadamayan ako sa mga problema ko sa buhay at para na din matupad ko yung mga pangarap ko sa buhay, lalong-lalo na yung mga kapatid ko. Gusto ko silang makapagtapos ng pag-aaral, kaya ginagawa ko silang inspirasyon para maging successful sa buhay. What advice would you give us to students like us? Para sa akin, bilang isang estudyante din na kagaya nyo, ang ma-advise ko lang din sa inyo na kahit anong hirap nyo sa buhay or kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, dapat huwag ka basta-basta susuko sa buhay. Kumbaga, gawin mo yung inspirasyon para makalaban ka or makaahon ka sa bawat hirap at laban ng buhay mo. In society, better support women. Ang mga kababaihan ay mahalagang bahagi ng lipunan at nararapat lang sila bigyan ng pantay-pantay na karapatan. Dapat silang suportahan din sa edukasyon at trabaho nang sa ganun ay mapatunayan nila ang kanilang mga sarili. At mahalaga din na tiyakin ang kaligtasan nila laban sa diskriminasyon at sila ng respeto at pagkakataon, mas magiging maunlad ang ating lipunan at ang kaibigan ko ay isang working student at tunay na independent woman. Kahanga-hanga siya dahil sa kabila ng mga hamon ng buhay, pinili niyang pagsabayin ang trabaho at ang pag-aaral upang maabot ang kanyang pangarap. Isa siyang masipag at determinadong tao na hindi basta sumusuko sa hirap ng sitwasyon. Nakita ko kung paano siya kaseryoso at kasipag sa kanyang pag-aaral dahil alam niyang ito ay magiging daan tungo sa magandang kinabukasan at tagumpay. Ang pinakamalaking inspirasyon niya ay ang kanyang pamilya. Sila ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagsusumikap at hindi bumibitaw sa kanyang mga pangarap.